ating press conference sa Tagalog. Una, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bisita. Maraming salamat doon sa ating mga kasama sa elected consumers, sa mga kapatid sa media. At higit po sa lahat, maraming salamat po sa ating host sa Caritas Palo, kay Father Al Chris at sa kanyang buong team sa pagbibigay po sa atin ng oportunidad na maipahiram itong kanilang tanggapan para po magamit natin ngayong umaga. Actually, 3 days na po kami rito na nang-aabala. 3 days na po kami rito kasi kahapon po naman ay meron kami isang buong araw ng discussion with our brothers and sisters sa church, sa social action centers ng Eastern Visayas. Kasama rin po ang mga kasama natin, kapatid natin sa Bohol at sa Cebu. Ang naging laman din po ng talakayan kahapon ay tungkol din po rito sa usapin ng kuryente, yung mga suliranin ng kuryente sa Region 8, kung bakit coal ang panawagan ay rejection ng coal sa buong Eastern Visayas, malalaman po natin, no? At kung bakit yung makikita niyo po rito na ang main message is refund Region 8, not to coal in Eastern Visayas. Bakit refund? Ano ba yung storya sa likod ng issue na ito? At kinagagalak po namin makasama ang ating mga panelists po ngayon dito sa umagang ito. At para po simulan yung ating press conference na ito, atin pong paunang magsasalita ang aking papakilala po pala muna ako, sorry po. Ako po pala ay si Val de Guzman. Ako po ang program head ng isang program sa SEED. Ang office po namin ay Center for Energy, Ecology and Development. At meron po kaming program, yun po yung hinahead ko, yung Community Engagement and Empowerment Program. Ang isa pong campaign namin ngayon ay sa usapin ng high price of electricity at yung energy transition. Kaya po, ibibigay ko na po sa aking kasama, dito rin po, mula rin po sa Center for Energy, Ecology and Development. Siya po ang coordinator namin sa Visayas region. Nandito po si Mr. Green Alita. Salamat po Kuya Balo. May ngaga sa tanan. Ako po si Green Alila from Center for Energy, Ecology and Development. Kami po ay isang TICDO institution na gumagawa ng mga research, study, pagbabasa doon sa landscape, power landscape sa Pilipinas, at gumagawa din ng mga recommendations kung paano yung mabilisang just energy condition sa ating bansa. Kami po sa SEED, kaisa ng mga kasama dito sa Eastern Visayas, simbahan, at ating electric consumers at ibang organisasyon sa ngayong araw na formal launching ng kampanya na tinatawag naming Refund Region 8. Dalawa po yung meaning niyan, bakit refund? Una, literal na refund, kasi nakita natin base sa datos na dito sa Eastern Visayas ay merong mga kontrata for how many years ay in-implement na tinatawag natin illegal PSAs or power supply agreements or illegal na mga kontrata ng kuryente. So ano ito? Kasi noong 2019, yung Supreme Court ay nag-declare na sa buong bansa ng mga 120 power supply agreements na sinasabi ng Supreme Court na ito ay illegal dahil hindi dumaan sa bidding. Kasi sabi ng Supreme Court, dapat binibid yung kuryenteng bibilin ng mga electric cooperatives natin. So may dineclare siya na 120 at merong 11 illegal power supply agreements na nandito sa Eastern Visayas. At itong illegal na power supply, hindi lang illegal. Coal, binila pa ito sa coal.
ito yung nagdudulot na mahal na kuryente. No? Klaro doon, no, sa desisyon ng Supreme Court na hindi dapat ipasa yung cost ng kuryente na base doon sa illegal power supply agreements, na dapat mag-comply yung electric co-ops. So yung nangyari dito sa Eastern Visayas, kahit may desisyon yung Supreme Court, ipinatuloy ng mga electric cooperatives na implement itong mga kontrata ng kuryente na illegal PSAs. At ang worst pa ay ipinatong sa atin, sa mga bills natin. No? So yun, yung unang panawagan ng kampanyang refund is to call na i-compensate yung mga electricity consumers natin na chinarge, no? Mula doon sa mga illegal PSAs na klaro sa desisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng ikarga ito. No? So may petition kami, no, na ginagawa, no, meron kaming papel dyan na kung saan magpa-file kami ng petition sa ARC, kasama, no, sa petition yung panawagan sa electric co-ops na i-refund yung mga electricity consumers. No? Ikalawa, bakit refund? Kasi nakita din namin, no, base sa pag-aaral namin sa SEED, na isa sa may pinakamahal na kuryente sa buong Visayas, yung Eastern Visayas. Kasi tinignan ni SEED yung rate sa Iloilo, yung rate sa Negros, yung rate sa Cebu. Halos yung pinakamahal na rates ng ibang isla sa Visayas ay yun yung pinakamura ng Eastern Visayas. No, yung 11 pesos per kilowatt namin, mahal na yan. Dito yung pinakamura nyo, base doon sa datos, averaging around 15 pesos. So nakita nyo yung difference? Pinakamura nyo pa lang, no? At base din doon sa study ng SEED, umabot ng 19 pesos yung charge ng coal. No? So masyadong mahal. No? So yun, ikalawang panawagan namin na refund. What we mean by that, una is investment sa RE. Ikalawa, nakita namin na bakit mahal yung kuryenteng binabayaran natin is hindi bumibili yung electric co-ops ng kanyang kontrata sa mga renewable energy na nandito mismo sa Eastern Visayas, kagaya ng geothermal. Alam nyo ba magkano yung per kilowatt hour na binibenta ng geothermal sa Negros? 5 pesos. Yung binibili ng Eastern Visayas, alam nyo magkano? 10 pesos from coal. Imagine niyo yung 5 pesos times mo sa monthly na kilowatt hour na kinoconsume ng consumer. Let's say 200 pesos. 5 pesos times 200 pesos.